Hi Masters! Welcome back to my channel. Nakikita nyo naman yung ating setup ngayon. Meron tayo dyan, meron din tayo dito. Dalawang camera pinag-isa sa iisang video dahil iisang story yung ating itatampok. Na sinasabi po sa mga comment section na hindi ko po inisip yan nung time na nandun po ako sa isla. Way back 2 years ago, ikikwento ko lang sa inyo yung karanasan ko po dito. Meron ako ditong in-upload na akala ko katapusan ko na alaga ng aswang at mananawag. So sa mga hindi pa po nakakaalam, yung mananawag kilala sa probinsya ng Mindoro na isang uri ng elemento na tumatawag na kapag ikaw sumagot daw, possible na pwede kang mamatay. Ang aswang legend po iyan na talagang kwentong bayan, kwentong yung mga Pilipino karamihan, ayan ay talagang urban legend ng kwento. Ano ba yung kwento? Ito po, kung isa sa pelikula tong pangyayaring ito sa buhay ko na hanggang ngayon para akong nakakaranas ng mga bangungot ko, parang yung trauma hanggang ngayon, way back 2 taon nung nakakaraan ay lagi ko pong parang napapanaginipan. Hindi ko po sure kung ito ay may kinalaman dito sa karanasan dahil para sa akin, isa ito sa pangalawang buhay na nangyari. Nung nakauwi na ako, doon ko lang nabasa sa mga comment at doon din nagtagpi-tagpi sa isip yung sinasabing aswang, which is panoorin niyo po yung buong video sa kwentong ito. I-share ko lang sa inyo sandali. Kung bago ka lang gusto mo yung mga ganito, mga kakaibang lugar na pinupuntahan, mga story, mga totoong storya, maraming salamat po sa mga tumangkilik ng mga nakaraang video natin. Welcome back po sa ating mga bagong subscriber, yung mga solid masters natin dyan, na mag-4 na taon na lagi kayo nandyan, hindi kayo nawawala eh. Uy, parang malaking tama mo. Malaking tama ko. Isipin mo, nag-overnight ka sa isang isla na hindi mo kakilalang tao. Malaking tama ko. Malaking tama mo. Nung nagsa-summer vlog ako, ay meron akong hindi pa naikwento sa inyo dyan. Yung mas extreme pa kasi hindi pa nagsising in sa akin yan. Minadali kong i-upload agad-agad. Unang-unang kaugalian po natin ay hanggang ngayon, 2025 ay naniniwala pa rin ang karamihan sa atin sa aswang. Hati ang paniniwala, meron din naman pong hindi hanggang ngayon. Eh kung sinasayang yung oras nyo rito, feeling nyo nasasayang ko yung oras po ninyo, you're not welcome anymore. Pwede po kayong manood ng ibang video dyan. Kung isa sa pelikula ito, tiyak magte-trending ito worldwide. Bala ko nga pong gawan ito ika-copyright ko na ngayon ng title na vlogger, which is nag-i-stand po sa akin yung karanasan ko. True story po ito. Kaya sa mga director po dyan, nananawagan ako po sa inyo na pakinggan nyo po yung story ko at tiyak maraming matututo dito. Lalong-lalo na po sa pagdating sa aswang. Ang aswang po, yun yung mga sinasabi nilang kumakain ng tao, namamana. Ulitin ko disclaimer, wala po akong sinasabi sa video na itong taong ito ay 100% aswang. Nagbase lang po ako sa mga comment at sa mga experience ko lamang. Uulitin ko. Sabi ng pinsan mo, may namatay na dito sa mismong itong lugar na to? Oo, meron. Ano yung guest? Hindi. Bantay dito mismo. Bantay? Dito namatay? Oo. Ay. Pangalan niya si Bernigo. Bakit? Anong kinamatay daw? Ewan. Ano kinamatay? Ba yan? Parang nakakatakot na mag-overnight dito mag-isa. Pagdating ko, kasama ko yung aking bangkero that time, umaga pa lang, nag-shoot na kami. May abandon daw na parang bahay dyan, which is, nalaman ko, binabantayan pala ito ng parang isang binatilyo. Pero siya naman ay nasa 19 or 18 years old, kung hindi po ako nagkakamali. Nakilala namin tong binatilyo, pagbaba namin doon, nasa taas pa lang siya guys. Wala pa kaming 5 minutes nung nakarating kami sa isla, kahit yung dalawang kasama ko, nagtaka bakit nakababa siya agad. Ito nakakapangilabot umpisa pa lang guys. Tutukan nyo po sana ang 30 minutes ng video ito na true story ni Master Gala. Base po sa karanasan ko sa pagbablog sa mga isla, mga abandonadong lugar. Pagdating namin doon, ang ganda ng isla, ang payapa, ang linis, walang babayaran. Umakyat kami sa taas. Sabi ko, balik tayo ng gabi. Nung gabi na, mga master. Pagdating namin dyan, yung dalawang kasama ko, ang balak talaga namin 3 kami. Kaya lang, I challenge myself na mag-overnight. Gabi na, I think mga 9 ng gabi, sabi niya, kumbaga parang gusto niyang magkwento, kwento siya sa akin ng kababalaghan at iiwanan niya din ako. Yun talaga yung usapan, hindi ko lang naisama sa video. Usapan talaga, iiwanan ako mag-isa doon overnight. Pero ang nangyari, sinamahan niya ako at dapat aalis na din siya noon pagkatapos niyang magkwento. Kaya lang may nangyaring nakakapangilabot. Nagkwento na siya na dyan pala dyan sa
lugar na pagtutulugan ko, may nagpapakita daw na babaeng nakaputi. Dati daw may salamin pa yan, hindi pa raw binabagyo. Mula dyan sa itaas pala, nakikita daw niya tuwing lalo na pagka bilog yung buwan, o maliwanag ang buwan, nakikita niya po yung babae niyan sa taas. Ibig sabihin, may sabi ng pinsan mo, may namatay na dito sa mismong itong lugar na to? Oo, meron. Ano yung guest? Hindi. Bantay dito mismo. Batay? Dito namatay? Oo. Ay, Pangalan niya si Bernego. bakit anong kinamatay daw? Ewan. Anong namatay? Ba yan? Parang nakakatakot na mag-overnight dito mag-isa. Yung yan nga na ano? Ano paano? Yung paa? Umaano? Yung gano'n no? Kala ko talaga yung tao naglalakad sana eh. Sa taas. Sa taas. OMG. Sa isang taong pagbabantay niya ay madalas niyang naririnig na may umaapak o lumalakad sa mismong third floor. Habang pinag-uusapan nga namin ay parang may narinig nga kami kaya naisip namin na umakyat sa pinakaitaas. Parang merong makbang sa taas. And then, pag natutulog siya, may tumatawag sa kanya. Yan yung mga kwento niya. Nakakita siya ng sinasabing white lady. Mula daw dito, nakikita mo kahit may salamin to, nakikita mo yung white lady. Pag maliwanag ang buwan. Maliwanag ang buwan, nakikita. Tapos kwento mo nga saglit, ano yung kailan mo time na nakita yun? Tapos anong na-feel mo, naramdaman mo? Yung nakita mo yung time, yung tiyempo na nakita mo yung white lady. Wala ko inaabot ng malayo. Kasi ano lang eh, parang minsan mo lang pinakita. First time mo yun? First time ko lang. Kahit nasa loob ka nito, nakita mo siya, kahit may salamin tong pinakapintuan nitong bahay dito sa isla, nakita mo siya. Hindi ka na lumabas para. So kumpirmado ka na white lady nakita mo. White lady talaga. Ito pa mga master, total mahilig kayo sa mga nakakapangilabot na story. Kasi diyan naman tayo nagsimula. May ikikwento sa atin to si Saninang. Kasi kung sa Mindoro dito. So yan, narinig nyo naman yung mga ibang kwento niya nakakapangilabot guys. Meron daw ibinigay sa kanya yung tatay niya. Yung bato daw na itim, ipinapasa daw po iyon sa kanya. Pero hindi niya tinanggap. May binanggit sa akin na meron palang ibon dito na tinatawag na kuwaw. Tonton. Ano? Tonto ano? Tonton. Tonton. Yun daw yung inaalagaan ng aswang. Tama? Yun. Saan ka nakakita dyan? Ano ba yung isa? Yung inyew, yung tawag. Saan ka nakakita ng white lady dyan? Yung may magandang bato. Diyan, sa bahay mo. May gilid na. Sa may gilid ng bato. Puno na yun. Paano nasabing ng aswang, yung alaga ng aswang, yung ibon na yun? Kasi, yung kapatid din kami may sakit. Kaya, doon namin na halaga ng doon yung nalaman. Dagdag pa niya na ang mga aswang daw ay umaatake lalong-lalo na sa may sakit at na-experience daw nila yun sa kanyang kapatid. May anting-anting yung tatay mo? Nasaan na yun? Wala na. Yung siya, hindi namin nakita yung napuputol na yung hininga niya. Yung kuya ko lumapit to. Ibig sabihin, ang sabi niya naman sa akin, sa'yo ko ibibigay ito. Paano? Hindi mo lang maglapit sa kanya. Ibig sabihin yung bago siya mamatay, ibibigay niya sana yung anting-anting. Ngayon, hindi ako maglapit sa kanya. Hindi ka lumapit sa kanya. Sino ang nabigyan? Yung kuya. Yung kuya mo. Yun yung lumapit. Yung panganay namin. Paano naaabot yun? Anong itsura ng anting-anting na yun? Parang bato. Bato talaga. Halimbawa, pag walang anak lumapit to, tatakbo-takbo lang yun sa katawan. Labo, dito kapalo. Anong meron dyan? Ay. Nagitim na yan. Ang ina mo yan na nga, sabi ko. Kaya na take note nyo tong sinabi ko. So, nung umalis na nga yung dalawa, nagkikwentuhan na kami, umalis na yung dalawa kong kasama. Sabi ko, balikan nyo na lang ako dito ng mga umaga na. And then, subukan ako mag-overnight. Siya kasi may sarili siyang balsa. 15 to 20 minutes lang naman yung layo pag binalsa, pag mabilis ka. Akalain mo guys, nung pagkakataon na yan, dyan nga ako natuto na magbalsa dahil hindi naman ako sanay. Ang balsa po, gawa po sa kawayan yan. Ewan ko lang sa inyong language or sa inyong dialect. Yung probinsya ninyo kung ano tawag dyan. Pero sa amin, sa Bulacan, is balsa.
Para siyang bangka. Yan, kung makikita nyo ang creepy ng bahay, dyan, imagine mo dyan ka matutulog, guys. Guys, curious akong balikan yung isla na yan. Pero umaga. Parang naging trauma po sa akin yun eh. Kaya gusto kong tapusin na yung takot na parang lagi kong napapanaginipan. Gusto ko siyang balikan ng umaga at kung sakaling hanggang gabi din may makakasama na akong tao talaga at titignan ko talaga sa paligid. May possible na may magkakaroon ng pusa. Hindi ka nagkakamali guys. Kasi hindi ko na-check sa drone ng umaga na bakit may pusa na nakita kami dyan. Which is yung sinasabi niyang yan daw yung bantay or yung sinasabing alaga daw ng aswang at ng sinasabing mananawag. Yung mananawag at aswang, magkaiba po yan guys. Ayon po sa kwento nitong si, itago natin sa pangalan June, kung di ako nagkakamali. Mula dyan sa abandoned na resort na yan o ng bahay man na yan na pinapabantayan sa kanya. Ang balita ko guys, balitaan ko lang na wala na daw dyan yung lalaking yan. Hindi ko alam kung nasaan na. May pusa? Wala na? Ay, oo nga. Ay, oo nga. Ayan. Galingan. Ayan, oh. Paano nagkapusa? Bakit nagkapusa rito sa isla? Kanino yan? Siya yung time na yan, guys, siya yung unang nakakita. Una niya sabi diyan tao. Grabe yung kilabot ko, guys, oh. May dumaan na wakwak. Ngayon lang. May wakwak pala dito, mga master. May kilabutan ko ulit. So, nakabili na kami ng food, mga master. Bakit mo minura yung wakwak? Kilala ko yung hayop niya eh. Bakit? Paano kilala? Yung pinag-usapan natin kanina. Siya yun. Siya yun. Okay. Uling hanggang pananakot lang siya. Ganun. Pero yung tatay niya talaga bumabagsak talaga yun. Paano bumabagsak? Yung talagang... Nagiging tao? Tao siya tapos na... Nagiging ibon? Tao siya tapos na... Nagiging ibon? Tao sa taas sasabi. Nakakita mo ngayon? So iniisip ko, nakikita yung tao sa taas, ang karaniwan tao. Pero hindi pala, nakakakilabot guys. Panoorin nyo po. OMG. Sa isang taong pagbabantay niya ay madalas niyang naririnig na may umaapak o lumalakad sa mismong third floor. Habang pinag-uusapan nga namin ay parang may narinig nga kami kaya naisip namin na umakyat sa pinakaitaas. Parang merong ano? Narinig ko eh. So mga master, parang hindi ko kaya mag-isa. Ibon ba yun? Yung parang humahakbang? Ibon lang siguro. Ibon lang. Parang sa taas eh. So ito mga master, makikita nyo naman. Ang daming dumi ng mga ibon dito na hindi ko alam kung uwak yan. Sayang talaga itong isla na ito. Ang daming ano dito oh. Tuyo. Ang sarap nito yan oh. Itong mga tuyo. Ano na yan sa ato? Sira na to? Nakakilabot dito kasi guys, hindi nagsisink in sa akin nung time na nandyan ako. Yung unang sinabi niyang tao, hindi naman din niya kasi sinabing naging pusa. Pero kasunod kasi ng taong nakita niyang sinasabi niya, ito na yung clue sa mga subscriber na nag-comment. Kasi napagtagpi nila yung kwento. Samantalang ako, wala akong kaalam-alam na yung pala yung kinikwento niya sa akin na connected dito tungkol sa aswang. Ito yung nagwala na siya ng time na yan at napansin ko na parang wala na nga siya sa sarili. At umakyat pa siya dun sa taas, hindi ko na rin na-videohan. Dala-dala niya yung itak. Pero bago niya kunin yung itak, meron pa siyang isang mahabang itak na kinuha dun sa pinaka-CR. At yun yung hindi ko napansin o paano niya naabot yung itak samantalang hindi na siya kailangang pumasok pa sa pinakaloob ng CR dahil walang susi yung CR kaya inabot niya lang. Pero late ko naisip na paano niya naabot yun ng ganong kabilis. So yeah, kaya siya nagkasugat. Nakikita niyo naman sa screen, black and white ko na lang. Yung tarpaulin na sinasabi ko, may mukha pa nga ni Madam Auring yun. Ginaganon-ganon niya yun. Ngayon, bumanda. Pero nabasa ko sa comment guys na sinadya niya nung saktan yung kanyang sarili. Dahil nga, kaysa sa ikaw yung saktan niya, mabait pa rin siya sa'yo.
Sabi ng nabasa ko sa comment, guys, ginawa niyang saktan yung sarili niya. Pero nung nakikita ko siya, teka lang bago mangyari yon, ang iniisip ko, paano nangyari na ang bilis niyang nakaakyat? Kasi ako parang wala, na rin ako hindi nagsising sa akin yung nangyayari. Ang bilis siyang nakaakyat, meron siyang kinuwang parang dinukwang lang niya sa Tagalog, dinukwang o dinukot lang niya, naabot niya, nang hindi niya na binubuksan yung pinto ng CR doon sa second floor na kung saan kami nagkikwentuhan. Nadukot niya yung itak, tapos sabi niya, ako daw yung gustong kunin ng mga yan. Sabi ko, sino ba yung mga yan? Sabi ko, hindi ako natatakot sa kanila. Gumaganon pa ako. Hanggang sa guys, doon na siya nagwawala. At may nabasa din ako ng comment na kasama niya yun. Yung nakikita niya na parang inuutusan na siya na tapusin na ako. At doon na nga simulan yung, syempre pag aswang, di ba, kakainin ka ng tao, ng buhay. Pero papatayin ka muna. Parang ganon. Ito guys kung magiging movie talaga ito, masasabi ko, papatok talaga. Kasi, bari mo sa larangan ng pagbabalag mag-isa, iti-take mo yung buhay mo, iti-take a risk mo yung buhay mo. Nagwawala na siya noon, kalmado pa rin ako, relax ka lang. Ginawa ko na isip ko, tara bumili tayo saglit. Itong mas nakakapangilabot na part na guys, nakala ko na may gagawin na siyang masama. Kasi guys, hindi ako pwedeng, kung ikaw nandun, may nagwawala, may hawak siyang kutsilyo, wala ka namang panlaban sa sarili mo, feeling mo malakas din siya. Syempre, malakas talaga. Anong gagawin mo? Sa tingin mo, kaya mo bang ipagtanggol ang sarili mo? Nasa isip ko na yun guys. Kapag ka ito, sinimulan akong anuhin, hindi, ang gagawin ko talaga, lalaban ako hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Nung pababa na kami, sabi ko, nakumbinsi ko siya, sabi ko, relax ka lang, ganito na lang, para mawala yung sakit niya, sabibilang kita ng pambanlaw, which is yung liters, kasi pambanlaw nga daw yun. Ngayon, gustong-gusto naman niya, sabi niya, sige, ganun, sige, sama tayo, kaya mo ba? Masakit kasi talaga. Ngayon, pa iba-iba yung mood niya, hindi ko na kasi na video. Nagiging matapang, nagiging tas tumatawa, doon na ako natatakot, guys, kasi may hawak na kutsilyo, may hawak na itak. So, andun na kami sa part na yun. Aba, hindi, ikaw na lang. Kung gusto mo, natatakot ako. Siyempre, iiwanan. Baka mamaya, pinauna niya lang ako, pero tatapusin niya na pala ako. Papatayin niya na ako. Sabi ko, hindi ka ako, mauna ka. Sumakay ka ako. Ngayon, kinuha ko yung kawayan, sa sobrang gusto ko nang makauwi, dinala ko yung gamit guys, nababasa na. Buti, nakakalutang pa rin. May mga camera ko nabasa. Pero, okay, naging okay naman kasi yung bag ko. Iniwan ko pa nga ibang mga ko doon banig. At lumulutang yung gamit ko, nakakandalaglag, pinipilit kong pulutin. Siya, lagi siyang nalalaglag dahil lasing na lasing nga at kung ano-ano mga sinasabi. At may time na sabi, naisip ko, paano kung malunod to? Ako lang naman ng tao, baka mamaya pag may nangyari sa kanya masama, akong sisihin, ako yung makulong. So, overthink ka na. Hanggang sa, umabot na kami ng 30 minutes, parang nagtatalo na kami nun. Kasi guys, habang sinasagawa niya, akin na ngayon, ang bagal-bagal mo, gumagano na siya. Tapos, meron siyang ginawa that time na, ginaganon-ganon niya sa balikat ko yung kawayan. Hinahampas-hampas niya na dito. Sabi ko, oy, masakit, hindi ka na ako nakakatawa. Tapos nagalit-galitan na ako noon. Sabi, ikaw naman, di ka mabiro, ganun. Tapos tumatawa-tawa lang siya. Hanggang sa guys, yung sa leeg ko, yung kawayan, parang tinutusok-tusok niya unti-unti. Sabi ko, tigilan mo nga ako yan. Sabi ko, nakakasakit ka na. Tapos, yung parang hindi na ako nagsasalita. Ganun siya lang ganun. Tapos, hanggang sa ito guys, ang pinaka na malapit na. Tapos sabi niya, bakit naman kita pababayaan? Ganun. Siyempre, kaya nga sinasamahan kita para ipagtanggol kita kung ano. Ganun pa yung sinasabi niya. Pero nung nandun na kami sa may, nakahinga na ako ng maluwag. Ito na, unti-unti, imagine niyo guys, babalsa ka. Hindi ka naman sanay, natuto ka bigla. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Yung emergency na hindi ka naman sanay, matututo ka magbangka. Parang ganun yung nangyari. So, yun na, nung nakita na namin yung maliwanag na. So, past 12:30, magawawan na yun. Hindi ko makontak kasi yung dalawa kong kontak na kasama ko. Sabi ko, hanggang sa nakarating na nga kami doon, sa CTO na yun na. Nakontak ko na sila. Sabi ko na, sunduin nyo na ako, emergency, ganun. Grabe ka ako yung nangyari. At ang nakakapangilabot, pinapauna ko siya lagi sa daan. Sabi ko, mauna ka. Wala na, sarado na yung tindahan, wala na tayo mabilang. Gusto niyang umidlip doon sa may parang gym. Kasi parang may school yata yung hindi ako nagkakamali yung bahay na yun. At yung isang lalaking kumausap sa akin, saan ka ba galing? Sabi ko, mag-overnight, nagbablog po kasi ako dun sa Insta. Sino kasama mo? Yan, si ganito. Bakit ka sumama dyan? Ito na. So, sa mga hindi nakapanood nito, at mga nakapanood din, sana tapusin nyo pa rin. Malapit na matapos ito. Nalaman ko na ayon dun sa una niyang kwento na ang tatay niya nga, nung hapon pa lang nakakwentuhan na namin siya nung nag-ikot kami dyan, nalaman ko na siya pala guys,
ay parang may depression. Kasi sabi, parang nawala yan sa sarili buhat nung namatay yung tatay. Buhat ng nabaril yung tatay. Tinaga daw yung kanyang tatay, tama? Opo. Ngayon pinagtanggol mo. Opo. Tapos, anong nangyari? Wala na ako. Namatay yung tatay mo. Opo. Ano? Tapos, ang problema, bakit nakalaya? Nagpiyansa po sila eh. Di ba? Ang batas dito talaga sa Pilipinas. Sa pagtatanggol niya sa kanyang tatay, nataga siya, tapos mga master, yung kanyang tatay ay namatay. Napatay nitong lalaki na yon. O, wag natin banggitin. Ngayon, hindi ka na makaano. Kumbaga nakalaya sa ilang taon lang siya nakulong. Halos 3 buwan lang po. 3 buwan lang. Hindi kaya, what if totoo? What if wala na ako? Nangyari sa akin. Kaya isang napakalaking lesson sa akin guys, na hindi pala lahat ng kaya natin puntahan ng isang lugar, kaya nating magstay sa isang lugar ng mag-isa tayo. Hindi pala porket meron tayong lakas ng loob, magagamit natin ito sa lahat ng pagkakataon. Isang malaking aral po ito sa akin sa loob po ng mag-4 na taon ng aking pagbablog. Na happy 4 years of being ka-masters. 4 na taon na tayong solid na masters kasi ito namang channel natin, 2013 pa ginawa, ang tagal na, pero nag-boom tayo since pandemic po. So parang tinatawag tayo, isa tayo sa mga pandemic babies. At nagamit tong platform sa YouTube, nakakuha ng maraming mga stories, nakinig, nag-share sa inyo, natuto, natakot, at kahit nadapa, bumangon. At ito tayo ngayon, 4 na taon mga master. Paano ko ba mababanggit sa isang salita ang 4 na taong pagbablog ko? Isa lang po. Ito ay, sa isang word, babanggitin ko, isa siyang mabunga. Kasi sa loob po ng 4 na taon guys, ang daming nabago sa aking buhay. Hindi lang po sa aking pagsisikap, dahil din po sa inyong suporta sa akin, sa walang sawa nyong at patuloy nyo pong panunood at pagtangkilik syempre. Lalo na yung mga OFW, napakalaking tulong, at ang mga subscriber natin dito sa Pilipinas, all over the world. Hindi ko inaakala na ganito. Lalago tayo nito. Muli mga master, ito na naman si Master Gala. Nag-iiwan ako ng mensahe sa inyo na ang lakas po ng loob ng isang tao ay hindi po yan nababatay base po sa kanyang pagkatao. Mababatay po ito ayon po sa kanyang karanasan. Ayon po sa mismong lugar na kanyang pinuntahan. Thank you so much and God bless. Keep it up. Please like and share this video kung nagustuhan ninyo. Marami pa tayong mga bagong nakareding upload na. Mapapansin kayo, ang upload natin guys is which is 10 AM na po, mas pinaaga. Ating sinashoutout po ang lahat po naman dyan sa screen. Baka po Sabado at Linggo, magkasunod na po yung upload natin. I-announce ko po sa YouTube natin. Ang ating Facebook page ay mag-upload na din tayo ng mga full videos. Nagpapasalamat ko po unang-una sa Diyos Ama. Ang lahat po ng lakas ng kanyang pagiging mapagbigay sa atin, sa aking pamilya, pag-iingat po niya. Marami pong salamat mga master. Ingat palagi.